Maglilipat nga pala ako ng ating mga alagang isda. Nagkaroon kasi ng tagas ang ating concrete pad at pumapasok ito sa loob ng aming bahay. Kaya naman napabili na ako ng flexiband na hinahalo sa simento. Sana nga ay mawala na ang ating problema at atin na itong masolusyonan. So paano guys? Tara! Tinanghali na nga pala akong gumising at ngayon ay nagkakape-kape. Masarap talagang tumambay dito sa ating palaisdaan. Kahit mukhang swimming pool nga pala itong ating concrete pond ay maganda naman. Nasasanay na nga rin pala ang ating mga koi fish kapag merong tao. Hindi na kasi sila naiilang kapag merong dumadating. Madali ko na rin sila napapakain at kusa na silang lumalapit. Ang problema lang ng ating concrete pond ay tumatagos ang tubig nito papunta sa loob ng ating bahay. Kaya naman sobrang laking abala ang dinulot ito at hindi na tayo natutuwa. Mukhang mauudlot pa nga ang pagsasaya ng ating alagang pagong. Mukhang nakuha niya na kasi ang perfect place para sa kanya. Ang kaso nga lang kinakain nito lahat ng ating mga halaman. Kaya naman habang hindi pa umuulan sila nga pala ay ating ililipat na. Hindi na nga pala tayo nag-iba ng tubig at dito na galing sa ating fish pond para hindi na nga pala sila manibago at hindi na tayo mag-acclimate. Bigla naman ako napaisip dahil mukhang wrong timing itong ating ginagawa. Naalala ko kasi guys ay meron nga palang bagyo ngayon. Tayo nga pala ay bibili ng flexiband na hinahaluan ng semento at itatakip dito sa mga leak. Ang wish ko nga lang guys hindi tayo maabutan ng ulan para naman hindi masayang ang gagawin natin ngayong araw. Nagpapasalamat nga pala ako sa ating mga followers. May mga nag-message kasi sa atin kung ano daw dapat ang gagawin. Nakakatuwa nga dahil tulad ko ay meron din silang concrete pan. Kaya naman big shoutout nga pala kay Emmanuel G. Gagawin ko na rin kasi ang pinantakip niya sa kanyang concrete pan. At dahil wala na tayong drainage, ito nga pala ang ating gagawin. Sa pamamagitan nga pala ng hose, dito natin lahat papadaanin ang tubig. Gamit nga pala itong water pump, itutulak nga pala nito ang tubig palabas. Kailangan kasi natin madrain ang pan para makapaglagay tayo ng flexiband. Syempre guys, kailangan muna natin pala itong tuyuin. Hindi kasi iepektibo ang ilalagay natin dito kung ito ay basa. Medyo gumaganda-ganda nga pala ang panahon ngayon dahil umaaraw na. Kaya naman hindi na tayo nagsaya ng oras. Didiretso na kasi tayo ng hardware para bumili ng ating pakay. At dahil wala nga palang tigi 1 litro, ito na lang ang binili natin. 4 na litro na nga pala to at sinamahan na rin natin ng paintbrush. Ang equivalent nga pala ng 4 liters na flexiband ay 7 kilos ng semento. Speaking of semento naman, ay tumigis na nga pala ito na parang bato na kailangan pang pukpukin para maging pino at magamit. Gumamit na nga rin pala tayo ng salaan para hindi sumama ang mga malalaking tipak nito. Kung inyo nga pala makikita ay parang na rin tayo nagbibistay ng buhangin. Ang sabi nga nila kapag merong tiyaga ay merong nilaga. Dinurog-durog ko nga rin pala to guys gamit ang aking mga kamay. Pagkatapos nga inilipat ko na to sa mas malaki pang lalagyan. Naglagay na nga rin pala tayo ng flexiband waterproofing. Pagkatapos nga ay pwede na natin tong haluin. Dahil tayo nga pala ay magtatansya lang, nagdagdag din tayo ng semento. Kailangan nga daw hindi ganun kalapot at hindi ganun kalabnaw. Ginaya ko nga lang din yung nasa video kung paano magmix ng ganito. Kailangan nga lang natin magtakip ng ilong dahil mas matapang pa to sa normal na pintura. Pagkatapos nga ay pwede na tayo mag-apply nito sa ating concrete pan. Syempre guys, inuna ko nga pala yung mga possible na merong talagang butas. Isinunod ko na nga pala ang pader dahil ito talaga ang merong problema. Tayo nga pala ay nasa first coating pa lang. Medyo marami-rami pa nga itong ating papahiran. Kaya naman kailangan natin itong tiyagain para sa ating mga alaga. Sa sobrang tapang nga pala nito, hindi na ako nakatiis na magtakip sa ilong. Tumatagos kasi ang amoy nito papunta sa utak. Kaya naman maipapayo ko sa gagamit nga pala nito, gumamit kayo ng mask. Hindi rin kasi ito maganda sa katawan at baka pumasok sa inyong baga. Makikita nga pala na parang putik na itong ating concrete pan. Pipinturahan ko na nga lang ulit ito ng kulay blue para bumalik ang kanyang ganda. Sana nga ito na nga rin ang huli na pag-aayos natin dito sa ating fish pan. Marami na rin kasi tayong nasayang na oras dito at hindi biro ang pagod. Finally nga, inatapos na rin tayo sa pag-a-apply ng luna sa butas. Ang nakakainis nga lang ay bigla naman bumuhos ang ulan. Namamasama sana nga itong ating nilagay at kailangan na nating takpan. Abangan nyo na nga lang pala guys ang susunod nating kabanata. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!